Jason ng Estados Unidos at Ingrid Martins ng Brazil sa street set 6-4, 6-2 Webes ng gabi. Dahil dito natapos na ang maiden campaign ni Iyala sa All England Club. Tinumog na pinalta ni Iyala pagkatapos ng fourth. Todo smile naman ang Pinay habang tinutulungan ng security na makausap sa labas. Kaintan, gumawa ng kasaysayan si Iyala Nito Marquez nang makaharap sa second court ng women's singles defending champion na si Barbara Krejcikova kahit bigo makausap sa second round ng singles at doubles events. Masaya po si Alex sa naging performance niya sa torneo. Alamin naman po natin na magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, nasa na ba yung bagyong Pisin at gaano ba ito kalakas? Alam mo Jeff, nasa Northern West Philippines ngayon at ito na presyo ng Pisin na nabuo madaling araw nitong Biyernes. Ang good news, lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon at uli itong namataan 45 kilometers west-northwest ng Kalayat, Cagayan. Dahil dyan, binabaan na rin yung mga wind signals sa Northern Luzon. Medyo may kalakasan yung hangin dahil lumakas sa 55 kilometers per hour at ipabugso na 70 kilometers per hour. Magre-recur ulit po ang bagyo sa gitna ng dagat at posibleng lumakas bilang tropical storm bago muling pumasok ng TAR sa linggo. Ito po ay pula ng maling epekto sa ating panahon by then. Medyo may mga pagulan pa dyan po sa bahagi ng Silangang Ilocos Norte at Cordillera sa Cagayan Valley dahil sa bagyo at sa habagat. Meron din sa mga pagulan sa Central Luzon, Calabarzon at Mindoro kapag naggabi nitong Sabado at Linggo. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, maulan din po kapag hapon at gabi ng Sabado sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, lalo sa mga Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, at masalakas po ang ulan sa Mindanao Linggo ng hapon hanggang oras ng hapunan. Kaya naman sa Metro Manila, mas mataas ang kansa ng pagulan sa araw ng Sabado, bagamat medyo mauna pa po sa araw ng Linggo. At yan ang weekend weather forecast. Ako po si Tito Ariel Rojas. Happy weekend. God be the Holy Spirit ng Umbrella at ingat sa kanila. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Matapos ronahang Miss World Asia 2025, tatakakin naman ngayon ni Chris Magraves ang landas sa pagiging recording artist. Inilabas niya ang sariling rendition ng kantang Rainbow sa higit ang bandang sa border. Relate umano siya sa mensahe ng kanta na hindi dapat sumuko sa mga hamon ng buhay. Ayon kay Krishna, natapos ang ilang taong pagsali sa mga beauty contest, bago oportunidad ang pagpasok sa mundo ng musika para lalong makilala ang sarili at maipakita sa publiko ang iba pa niyang talento. Pumanaw na ang veteranong ng columnist, TV host at talent manager na si Doris Soles ng Webes sa edad na 28. Siyang pirma ng kanyang anak na si Tizzy Soles McDonald na namatay si Manay Lolit sa ospital dahil sa atake sa puso. Bumuhos ang pakikiramay sa isa sa kilalang showbiz writer at manager sa bansa. Kasama na rito ang kapwa ng television ni Rula. Aalalahanin naman niya si Manay Lolit bilang isang tapat na kaibigan. Naging bukas si Manay Lolit sa kalagayan ng kanyang kalusugan sa social media kung saan sumasailalim siya sa dialysis dahil sa sakit sa bato. Meron din siyang problema sa puso. Naging kontrobersya din ang karera ni Manay Lolit, lalo noong matangkot sa 1994 Metro Manila Film Festival scam at makapagsik sa grupong Professional Artist Managers Incorporated dahil sa ilang paglabas. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Lolit Solis. Itutuloy ng OPM singer at songwriter na si Ay Segura ang nakakasal ng birthday concert sa Setyembre sa kabila ng pagpanaw ng kanyang ina noong June 27. Sa social media, sinabi ni Ice na mabigat pa rin sa pakiramdam na ulila na siya sa mga magulang. Pero dahil piniliwang umano siya na ng kanyang pumanaw bilang ama't ina na naging profesional sa trabaho, the show must go on. Ang mas gagaling pa niya pagtapak ng stage dahil kasama na umano niya sa kanyang puso ang dalawa sa kanyang biggest fan.
At yan ang ating